Hello mga for today's ganap, eto nga't nangangapit bahay na naman ako dahil wala na naman ako sa bahay. Umuwi nga muna ako dito sa amin at dito nga ako dumiretso sa bahay ng kapatid ko. Tapos eto't nakita ko na nga ulit itong kambal at ang laki-laki na nga. Nung huli kong makita tong mga to, late-late pa eh. Ngayon, ang buburok na. Malapit lang naman itong sa amin pero napakadalang ko lang talaga umuwi dito. Minsan kapag may okasyon o kaya minsan kapag naisipan ko lang umuwi dito. Malapit lang siya, kaya lang nanghihinayang talaga ako sa pamasahe at saka sa oras. Tapos ayun nga, ang hirap kayang bumiyahe tapos may kasama ka pang batang maliit. Wala nga din dito ang aking inay dahil nagtatrabaho nga siya. Kaya mga kapatid ko lang talaga ang naiiwan sa bahay. Tapos kapitbahay lang din naman tong kapatid ko. Kaya may nagtitingin-tingin pa din sa kanila. Tapos etong bunso ko, inilagay ko siya dito sa dati niyang rocking chair at tuwang-tuwa nga. Tapos kinukulit niya pa tong isang kambal. Napapaisip nga ako, isa pa nga lang tong batang maliit ko, talaga namang nakaka-stress na at ang hirap-hirap talaga. Ano pa kaya tong kapatid ko na kambal talaga yung anak niya. Breastfeeding nga din yung kambal na yan at sa kanya lang talaga. Kaya tingnan nyo naman, ang bilis-bilis lumaki. Tapos eto nga, kinahapunan na nga to, pinatulog ko nga muna ang bunso ko dahil may gagawin nga ako dito sa kusina ng kapatid ko. Matagal-tagal pa nga nilang ipapatiles tong lababo nila. Kaya sabi ko lagyan muna namin itong marble paint na to. Eto nga pala yung marble paint na nagte-trending dito sa Black App. Sabi ko nga sa kapatid ko, lagyan muna namin para naman maganda-ganda tingnan etong lababo nila. Dahil yung sa aking ina naman, naka-tiles na yung lababo nila. Kaya dito ko na nga lang nilagay sa lababo ng kapatid ko. 3 kilo nga ang marble paint ko na yan. Tapos yung dalawa na sayang lang talaga. Sayang nga dahil kasya sana dito sa buong lababo ng kapatid ko. Dapat pala, hindi mo na yun bubuksan at hindi mo na paghahaluin. Dahil kapag pinaghalo mo, titigas na at hindi na talaga magagamit. Dahil ganun nga ang ginawa ko dun sa 1 kilo. Dahil ang ginawa ko nga, pinagmix ko kaagad dahil meron ngang imimix dyan. Kailangan pala kapag na-mix mo na, gagamitin mo na kaagad. Dahil kapag hindi mo kaagad ginamit, titigas na siya na parang bato at hindi na talaga siya magagamit. Kaya sobra talaga akong nanghinayang sa 1 kilo niyan. Tapos yung 1 kilo naman, nilagay ko naman dun sa pader namin. Kaya lang, ang nipis nga ng pagkakalagay, dapat pala sa mga ganitong flat area lang ilalagay, kagaya ng sahig or lababo. Dahil yung 1 kilo nga, nilagay ko siya sa pader. Tapos ayun, natatapon lang talaga dahil umuus-us nga siya pababa. Napupunta lang din sa sahig. Kaya ayun, manipis nga ang pagkakalagay sa pader. Dapat pala kapag maglalagay sa pader ng ganito, yung expert talaga at sanay na sanay sa mga ganitong gawain. Ako, hindi naman ako sanay at hindi pa nga talaga ako marunong. Tapos ayan, etong part nga lang na ito ng may lababo ang nalagyan ko. Yung kabila, hindi ko na nalagyan dahil kinulang nga. Tuwan-tuwa nga ang kapatid ko dahil ang ganda daw. Para daw talaga siyang tiles dahil makintab nga din siya. Perfect nga to sa mga wala pang budget sa pagpapatiles. Try nyo na nga din to. Ang ganda talaga niya. Sabi nga ng kapatid ko, bibili na lang daw ulit siya para daw ilalagay dun sa pinaka-countertop sa kabila. Tapos eto nga't binigay ko na din ang luma kong toothbrush holder dito sa kapatid ko dahil sa tasa nga daw nila nilalagay ang mga toothbrush nila. Sabi naman ng isa kong kapatid, wala nga din daw silang ganito. Sabi ko sa susunod na nga lang sila.